Atits, Yusuf, Assalamualaikum. Mo ni among gidiking ron no, ipalihog daw mig tan-aw ng analyze ng among area. Okay ni nga bato nga murag kwan. Mo ni siya. Sa ba siya siminto niya kini pong isa kwan kanang may pagka-gold pero nay bakals to nga itong nakuha na mo dito katits. Itong ipakita bitaw na ko ni mga bato nga naikuan siya tanaw daw ka ni katits murag may number nga kuan 1116 katits. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan, naimbag na aldaw, kada kayo amin. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo magbabalik upang magsishare sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga pong isishare natin sa inyo ay ang nakakamanghang video po na naipadala sa atin mula po sa Mindanao na kung saan humihingi ng tulong tungkol po sa mga sign markers na kanila pong nahukay. Tunay nga ba na Yamashita Treasure Site ito? Ito po ay ating bibigyan po ng pansin at tutulungan po natin ang ating ka-treasure hunter na maintindihan ng lubos kung tunay nga ba na treasure ang kanila pong hinuhukay. Kaya't panoorin po ninyo ang video niya para makapagbigay sa inyo sa atin ng kaunting clue tungkol po sa mga itinagong sekretong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa kabundukan ng Pilipinas. Kamusta po kayong lahat mga ka-treasure hunter? Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting video. At ito nga pong isi-share natin sa inyo ngayon ay isa pong legit na Yamashita Treasure Site o pinagbabaunan, pinagtataguan po ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At ito nga po ay ipinadala sa atin ng isa po sa mga nakadiskubre na ka-treasure hunter mula po ito sa Mindanao. At humihingi po siya ng tulong kung ano po itong mga nahukay nilang sign, markers. Ano ba ang kahulugan nito? Sabi niya at atin po itong babasahin, bibigyan po natin ito ng pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese code. So sa atin pong makikita, ito pong kanilang hinuhukayan ay halatang mga tambak, tinambak na may halo pa ng mga asyete or oil, langis na posibleng may sikreto nga na itinago sa ilalim. Medyo matubig sapagkat ito nga po ay creek at kadalasan, karamihan sa pinagtataguan po ng mga Japanese Imperial Army ay sa mga maliliit na sapa or ganitong klaseng mga creek sapagkat madali silang makapag-construction, makapag-gawa ng konkrito para bumuo sila ng chamber sa ilalim. So atin po itong babasahin kung ano po itong mga sign na ito, markers na kanila pong mga nahukay nila dyan po sa kanilang pinaghuhukayan sa Mindanao ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay sa Davao City, itong lugar po na kanilang pinaghuhukayan. So sa nakikita natin, ito ay talagang legit na gawa ng mga kamay ng tao. Parang mga mukha ng hayop, parang aso, at ito nga po ay clay na may nakapaloob na bakal. Ito po ay dalawang arrow, a guide or a pointer of two direction. Dalawang direction, maaring mahaba yan, na puto lang. At nagtuturo yan ng dalawang angle. Dalawang arrow na possible to treasure deposit, a pointer of possible to treasure deposit, yung kanyang meaning.
May mga example na po dito sa mga nakakakuha ng mga ka-treasure hunter na nag-share sa atin ng idea, no? Kaya nailink po natin ang kahulugan nito dito po sa kanyang nakuha. So, mayroon nga siyang parang mukha ng hayop na nagsasabing pointer of two, treasure deposit na naman. Dalawa talaga. May mata siya na dalawa kabilaan. Yung sa gitna, creek po yan. Makikita natin yung parang sa ilong na yan. Yan po ay creek. At yung pong magkabilang dalawang mata na yan ay possible target po ng buried treasure. So, atin pong alamin ang mga iba pang markers na posibleng tutugma dyan. Kung magkatugma dyan sa naunang sign markers, dun po sa nahuli ay possible na tunay ang atin pong reading dyan po sa kanyang treasure sites na kanilang pinaghuhukayan. So, malambot. Kadalasan kasi, mga ganyang klase, backfill yan, traps, yung creek na yan. Naghukay sila dyan ng malalim, pundasyon, traps. At yung sa gilid dyan, kung hindi mo mahalata, ay nandyan yung entrance sa magkabilaan. So, nandyan lang ang treasure deposit sa side. Treasure deposit sa side na posibleng may concrete, hard concrete na ginawa nila dyan sa magkabila ang gilid na hindi masyadong napapansin yung pailalim na yan ay posibleng may traps. Subalit, mababaw pa naman yan ang kanilang hinukay kung hindi pa nila narating yung chamber na napakatigas ay posibleng yan ay ano pa lang, mga backfill o tambak pa lamang yan ng Yamashita treasure site. So kadalasan pag mga treasure site na ganito ay napakahirap sapagkat medyo matubig at bumabalik yung lupa dyan na posibleng titiklop yung pinaghuhukayan. So ito po ay isa sa markers na kanilang nakuha na hinihingi niya ang kahulugan. So may kahulugan po ito at legit po talaga ito na Yamashita treasure marker sign. Mineral deposit ang kanya pong meaning. Ibig sabihin, ito po ay mga uri ng mineralis, natural minerals. Raw, yung mga gold, silver, copper, platinums, palladiums na hindi pa na-process. Mineral deposit. Ibig sabihin, may nakatago dyan na ganong klase. At sa ikalawang meaning po niya, kasi dalawa yung meaning, this mean treasure. Treasure ang kahulugan ng ganitong klase. Dalawa, no? Treasure plus mineral deposit. So, klaro na may Yamashita treasure na itinago. Dalawa pa. Yun ang tinutukoy ng mga markers na yan. So, hindi nakaduda-duda. May shield pa na may itinagong kayamanan dyan sa area na yan. Subalit, ang paghanap, yun po ang pinakamahalaga na matukoy. May follow-up pa siya na sign na nagsasabing dalawa nga. Yan, dalawa nga. Divided treasures means two treasure deposit na naman. So, tama yung sinabi natin kanina, nag-link, no? Na ang huling ipinapakita niya ay nag-link doon sa nauna na mga treasure markers. Sign. Dalawa nga, minerals, mga unprocessed minerals, gold, silver, platinum, or ano pa mang minerals yan na raw, na galing siguro sa minahan. Posibleng nakalagay sa drum or anong pinaglalagyan yan, basta't mineralis siya na nakalagay yan sa treasure code ng Yamashita, ay yan ang kanilang makukuha. Treasure na minerals, mineral deposit. At dalawa na divide sa two treasure deposits. Sa magkabilaan sigurong gilid ng creek at sa gitna ng creek traps yun na posibleng titiklop yun kapag sobrang ilalim na ang huhukayin. So, yan po ang ating basa, no? Halughugin lang nila dyan sa magkabilang gilid ng creek
at mag-ingat sa gitna sapagkat nandyan ang drops. Kung wala kayong marating na matigas sa ilalim, pagdating ng 20 feet ay mag-ship kayo sa gilid, baka nasa gilid yung chamber. Yung matigas na portion ay naroon po ang Yamashita Treasure Chamber, yung posibleng pinaglalagyan po ng Yamashita Treasure na mineralis na tinutukoy po ng kanilang mga sign markers. So yan po ang ating pagbabasa, no? Sa lahat po ng mga magagaling na gustong magdagdag ng comments, paki-comments na lamang po ang inyong nalalaman tungkol po dyan sa mga marker sign na kanila pong ipinapakita. Bago po tayo magtapos, mga ka-treasure hunter, nais po nating pasasalamatan ang lahat po ng mga nagpapadala ng pictures, videos. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po tayo makakagawa ng mga Yamashita Treasure Hunting topics. At nakakatulong po ito sa atin pong mga kababayan, mga ka-treasure hunter, upang makadagdag ng kaalaman sa paghahanap po ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan po natin sa buong bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa atin pong mga naibahagi sa inyong Yamashita Treasure Hunting topics. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag naghahanap, tayo po ay makakahanap. Katits, Yusuf, Assalamualaikum. Mo ni among gidiging ron no, ipalihog daw mig tan-awa ng analyze ng among area. O unsa ba na siya nga kuan? Positibo mo gyud katits kay ang among nakuha rong bag-o kini o nga bato nga murag kuan. Mo ni siya. Sa ba ni siya siminto nya kini pong isa kuan kanang may pagka-gold pero nay bakal tunga. Kini siya katits. Mani amo nakuha ro nga bago. Atong karon nga mo nagpadayon sa mong digging mo tong among bago na puro nakita mura mag nagmantika katits. Murag nay asphalt ba nga itom nga yuta mo na siya o na murag napoy ka ng balas sa dagat unsa man ni siya katits palihog daw ni tabangan ni katits kalaw maron katits kuha na siya kanang 10 feet na siya katits now naana po mga shell katits nasa ano ang mga shell mo na siya mong gikuan ron gidiging na po mag-continue ni digging i-revive na mo ni kay amo maning na-bar down nga katong among gipadasa kani 13 feet na ni siya katits ang bar down karon no kana mga puti katits mga shell na kanang nga ito mura man siya spalto nga na kuan naglanalan na man yung tubig dere katits nauton ta katits nga imong matabangan ning imuhang mga brother nga mga katits ko dere sa region 11 sa Davao katits naut to ni katits nga imong matabangan nagpaabot mi sa imuhang advice katits ano mo ang digging ron. Kauban niya itong nakuha na mo dito katits itong ipakita bitaw na ko ni mga bato nga naikuan siya tanaw daw ka ni katits murag na number nga kuan 11-16 katits na kuan na siya katits sa 13 feet ni siya unya na ni siya likod katits darayang likod kini sa ibot sa botan ni nas likod niya katits nga naggipilit man o kining bangaga niya katits kining bangag nga lapos ni dire maglapos ni sila lapos ni siya dire bangaga nara yung bangaw kalapos makita dire sila alom wala siya katits niya nani siya spike nga 5 maklaro man siguro ni mo dia katits ini 5 ka spike marag maklaro man nimo
si maklaro dia. Mani siya katiits. Kauban na itong mga bato nga mong nakuha. Na po shell nga nakapilit. Mani po isa sa mo ang nakuha katiits sa itong nagpadayon mi sa mong digging ro nga bago. O mara na katiits. Sinaotan ta nga imon ming katagaan o katinawan ni nga mo ang trabaho. Pinagi sa imuhang midyay. Dagan salamat katiits. Susok Yamato.